Sa isang maliit at tahimik na baryo sa bukirin ng Mindoro, isang gabi ang biglang nagbago ang takbo ng buhay ni Lola Manghihilot, isang kilalang manghihilot at albularyo sa kanilang lugar. Hindi siya ang tipo ng tao na basta-basta naniniwala sa mga kwentong kababalaghan, ngunit nang dumating si Ethan, isang dayuhang propesor mula sa Maynila na dumalaw para mag-aral ng katutubong kultura, ay nagkaroon ng kakaibang pangyayari na hindi niya maipaliwanag. Si Ethan, 32 taong gulang, ay isang matalino at mapanuring tao. Mahilig siyang magsulat ng mga journal tungkol sa mga paniniwala at alamat ng mga Pilipino, lalo na ang tungkol sa mga aswang. Ngunit noong gabing iyon, habang siya ay nag-ikot sa paligid ng baryo upang makakuha ng mga tala, biglang naramdaman niyang parang may sumusunod sa kanya. Hindi siya ang nakasanayang turista o mananaliksik, tila may kakaibang tanda sa kanya, isang marka na lumalabas lamang sa mga tinatawag nilang biktima ng aswang. Dito pumasok si Lola Manghihilot, 68 anyos, na matagal ng tagapangalaga ng kanilang mga paniniwala at tradisyon. Hindi lamang siya basta manghihilot, may dala siyang misteryosong kapangyarihan at malalim na kaalaman sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Nang makita niya ang marka sa katawan ni Ethan, alam niyang hindi ito basta-basta karamdaman. Ginamit niya ang kanyang mga katutubong halamang gamot at mga dasal upang tulungan ang dayuhan. Habang magkasama silang naghahanap ng lunas, unti-unting nabuo ang isang malalim na koneksyon. Sa bawat haplos ni Lola sa mga sugat ni Ethan, sa bawat kwento nila tungkol sa kanilang mga buhay, dumadaloy ang isang kakaibang init na hindi nila inaasahan. Si Ethan, na dati puno ng agam-agam tungkol sa mga paniniwala ng mga probinsya, ay unti-unting napalapit kay Lola, hindi lamang bilang tagapagligtas kundi bilang isang taong maaasahan. Ngunit sa kabila ng lumalalim na damdamin, nanatili ang takot. Ano ba talaga ang nilalang na nagmarka kay Ethan? Isang aswang ba ang nagbabantay sa kanya, o may mas malalim na lihim na matagal nang nakatago sa kanilang baryo? Paano magtatagpo ang mundo ni Ethan na puno ng siyensya at ang mundo ni Lola na puno ng mahika? Magsisimula ang isang paglalakbay na puno ng panganib, pag-ibig, at misteryo, isang kwento ng dalawang taong nagmula sa magkaibang mundo, ngunit nagtagpo sa gitna ng dilim upang labanan ang isang aninong matagal nang nagpapahirap sa kanilang buhay. Ang tanong na naiwan, magkakaroon kaya sila ng kapayapaan, o mas lalo lang silang malalagay sa panganib? Sabay nating tuklasin ang lihim ng marka ni Ethan, at ang puso ni Lola na unti-unting nagbukas para sa isang pag-ibig na hindi nila inasahan. Makalipas ang ilang araw mula nang matuklasan ni Lola Manghihilot ang kakaibang marka sa balat ni Ethan, unti-unting nabuksan ang mga pintuan ng kanilang mga puso at isipan sa isa't isa. Hindi na lang ito simpleng pagtulong ng isang albularyo sa isang dayuhan, nagiging mas personal ang bawat pag-uusap, bawat haplos, at bawat lihim na kanilang pinagsaluhan. Si Ethan, na dati ay masyadong abala sa kanyang mga pananaliksik at pagsusulat, ay unti-unting nahulog sa mga kwento ni Lola tungkol sa lumang tradisyon at mga alamat. Sa likod ng kanyang pagiging propesor, may mga sugat din siyang dala, isang pagkalungkot sa kanyang puso, dahil sa pagkawala ng kanyang ina noong bata pa siya. Hindi siya sanay magbukas ng damdamin, ngunit kay Lola, para bang naramdaman niya ang isang pagkakaintindihan na bihira niyang maranasan. Sa kabila ng takot na dulot ng marka, unti-unting naging sandigan niya si Lola. Si Lola naman ay may sariling laban na tinatahak. Bagamat matagal na siyang nabubuhay sa baryo, may isang lihim siyang hindi basta mailalantad. Noon pang bata pa siya ay nawala ang kanyang unang pag-ibig dahil sa mga sumpang nag-ugat sa kanilang pamilya. Ang pagdating ni Ethan ay tila nagdulot ng bagong pag-asa, ngunit kasabay nito ay nagdulot din ng pangamba na baka muling masaktan. Habang mas lumalalim ang kanilang samahan, hindi mawawala ang dilim na bumabalot sa katauhan ni Ethan. Hindi lang siya basta nilalakad ang mga landas ng agham, kundi hinahabol niya ang katotohanan kung bakit siya nagkaroon ng marka. Ang baryo ay puno ng mga taong mailihim, at tila may ilan na ayaw siyang makalapit. May mga matang malamlam na nagmamasid sa kanya tuwing gabi. Sa bawat pagdaan nila sa madilim na kagubatan,
nararamdaman nilang may sumusunod, hindi lang mga tao, kundi isang nilalang ang nagbabantay sa sumpa. Sa bawat pagtulong ni Lola, unti-unti rin niyang natutuklasan ang mga sugat sa puso ni Ethan. Ang kanyang pagmamalasakit ay hindi lang dahil sa propesyon niya bilang manghihilot, kundi dahil tunay niyang nais alagaan ang lalaking nahulog sa kanyang buhay. Nagiging mabigat sa kanilang dalawa ang pagtitiis sa takot na dala ng marka, ngunit mas mabigat ang pananatiling mag-isa sa gitna ng gulo. Nag-uumapaw ang tensyon sa pagitan ng kanilang mga damdamin at ang panganib na unti-unting lumalapit. Hindi pa malinaw kung hanggang saan ang kakayahan ni Lola na tulungan si Ethan at kung kailan aabot ang dilim sa kanilang mga puso. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na nila kaya ang harapin ang lahat ng mag-isa. Magkakaroon ba ng kaligtasan sa kabila ng sumpa? At paano magtatagumpay ang pag-ibig sa harap ng mga aninong gustong sirain ang kanilang pagkakabuo? Habang tumitindi ang gabi sa maliit na baryo ng Mindoro, hindi na lang sina Ethan at Lola ang naaapektuhan ng sumpang bumabalot sa kanila. Mula sa mga nakalipas na araw ng tahimik na pagtulong at pag-unawa, biglang sumiklab ang mga bagong hamon na nagpataas ng tensyon sa kanilang relasyon at sa buong komunidad. Isang gabi, habang nagbabantay si Lola sa bahay ni Ethan, may dumating na isang matandang lalaki mula sa kabilang barangay, si Mang Tomas, isang tagapagmana rin ang tradisyon ng albularyo. Siya'y matagal ng kabaligtaran ni Lola sa mga paniniwala at pamamaraan. Ayon sa kanya, ang pagdating ni Ethan at ang marka sa kanyang balat ay hudyat ng isang mas malalim at mas madilim na sumpa na pwedeng sumira sa buong baryo. Binalaan niya si Lola na baka mas mapahamak sila kung patuloy nilang pipilitin na tanggalin ang marka ng walang sapat na paghahanda. Dito sumiklab ang isang panloob na sigalot sa pagitan ni Lola at Mang Tomas. Bagamat pareho silang maihangaring protektahan ang baryo, iba ang kanilang paniniwala sa kung paano harapin ang sumpa. Si Lola, dala ng kanyang pag-ibig kay Ethan, ay handang gawin ang lahat upang mailigtas siya, samantalang si Mang Tomas ay nagmumungkahi ng paghahanda para sa pinakamasama. Ang hidwaan na ito ay nagdulot ng pag-aalinlangan kay Lola, na hanggang ngayon ay hindi pa rin sigurado kung sapat ang kanyang mga kaalaman para labanan ang anino na nagbabanta sa kanila. Sa kabilang banda, si Ethan ay patuloy na nilalabanan ang takot at pangamba sa kanyang puso. Sa kabila ng kanyang pagiging siyentipiko, hindi niya maiwasang tanungin ang kanyang sarili, totoo ba ang mga aswang? O baka siya na ang nagdadala ng sumpa? Ang emosyonal na hirap na ito ay lalo pang lumalim nang mapansin niyang may mga tao sa baryo na unti-unting nagiging malamig sa kanya, tila may tinatagong galit at takot. Ang mga matang dati niyang nakikita bilang mga kaibigan ay ngayon puno ng pagdududa at pangamba. Habang unti-unting lumalapit ang gabi ng kapistahan ng baryo, isang tradisyon na may malalim na kahulugan para sa mga taga rito, ay naramdaman ni Ethan na malapit na ang isang malaking pangyayari na magpapabago sa lahat ng kanilang buhay. Isang pagtitipon kung saan magkakasama ang lahat, ngunit ang bawat isa ay may itinatagong lihim at takot na hindi may labas. Si Lola, bilang tagapangalaga, ay nagbalak gumawa ng ritual na matagal nang ipinagbabawal ni Mang Tomas dahil alam niyang ito lang ang huling paraan upang mapawi ang sumpa. Ngunit paano kung mas lalo lang nilang paggisingin ang dilim? Paano kung ang kanilang pagkilos ay magbubukas ng pinto para sa mas matinding panganib? Ang bigat ng desisyon ay nagdudulot ng matinding pagkabagabag sa kanilang dalawa, sa pagitan ng pag-ibig at katotohanan, sa pagitan ng tapang at takot, sa pagitan ng pagsunod sa tradisyon at paghahanap ng bagong pag-asa. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatili ang isang tanong na bumabagabag sa kanilang isipan. Magtatagal ba ang kanilang pagmamahalan sa gitna ng dilim na unti-unting sumisiklab, o ito ba ang simula ng kanilang wakas? Hindi na mapigilan pa ang pag-igting ng mga pangyayari. Sa gabi ng kapistahan, ang hangin sa baryo ay punong-puno ng takot at pangamba. Si Ethan at Lola ay nakatayo sa gitna ng isang madilim na bakuran, habang ang mga kalalakihan at kababaihan ng baryo ay nagtitipon sa paligid nila. Ang kanilang mga mukha ay litaw ang pagkabahala at pagdududa. Sa bawat hakbang ng mga tao,
parang palakas ng palakas ang isang di maipaliwanag na presensya na nagpapadilim sa gabi. Hindi na sapat ang mga panalangin ni Lola at mga halamang gamot niya. Ang marka sa braso ni Ethan ay unti-unting kumikislap at lumalawak, tila isang apoy na hindi mapatay. Sa kabila ng kanyang tapang, ramdam ni Ethan ang unti-unting panghihina sa kanyang katawan at isip. Puno ng takot, tinanong niya si Lola, ano ang nangyayari sa akin? Hindi ko na kaya ito. Si Lola, bagamat naguguluhan at nababalisa, ay nanatiling matatag. Ngunit sa loob ng kanyang puso, nararamdaman niya ang pagguho ng kanyang lakas. Ang kanilang pagmamahalan ay parang sinusubok ng isang madilim na puwersa na gustong sirain ang kanilang pagkakabuo. Sa isang pagkakataon, lumapit si Mang Tomas, dala ang matinding babala, kung hindi natin mapipigilan ang sumpa ngayong gabi, baka hindi na muling maging ligtas ang baryo. Bigla na lang, naramdaman ni Ethan ang isang matinding sakit sa dibdib. Napaluhod siya, humawak sa braso habang nanginginig. Ang mga tao ay natahimik, ang langit ay nagdilim, at isang malamig na simoy ang dumaan. Sa isang iglap, isang anino ang sumulpot mula sa likod ng mga puno, isang nilalang na mistulang aswang, na may mga matang kumikislap sa dilim. Hindi ito katapusan, sabi ni Lola, habang nilalabanan ang kanyang pangamba at hinawakan ang kamay ni Ethan ng mahigpit. Kailangan nating harapin ito ng magkasama. Ngunit sa kabila ng kanilang tapang, ang panganib ay unti-unting lumalapit, tila isang bagyong hindi na kayang pigilan. Ang bawat segundo ay mahalaga, ang bawat hakbang ay may dalang bigat ng buhay at kamatayan. Hindi na lamang ito laban para sa kaligtasan ni Ethan, ito na ang laban para sa puso nilang dalawa, para sa buong baryo, at para sa kinabukasan na gusto nilang sabay na tahaking. Ngayon, nasa gitna sila ng dilim, magkakaroon ba sila ng lakas na tumawid sa unos? O tuluyan na bang mawawasak ang lahat ng kanilang pinangarap? Nang sa wakas ay tila nahahanda na silang harapin ang dilim, isang malakas na sigaw ang umalinggaw-ngao sa gitna ng kapistahan, isang sigaw na sumalubong sa katahimikan ng gabi at nagpabago sa lahat ng iisip at damdamin. Si Mang Tomas, ang matandang albularyo na matagal nang nanlalaban sa tradisyon ni Lola, ay biglang humarap sa lahat at inilantad ang isang matinding lihim. Hindi si Ethan ang biktima, mahigpit niyang sinabi habang pinipigilan ng iba ang kanyang sigaw. Siya ang tagapagdala ng sumpa. Siya ang dahilan kung bakit ang aswang ay lumalapit sa baryo. Hindi makapaniwala si Lola. Napatingin siya kay Ethan, na ngayon ay nakatunganga, tila sinisiraan ang lahat ng mga taong minsang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Si Ethan, na kanyang inalagaan at minahal, ay biglang naging sentro ng isang madilim na katotohanan na hindi niya inaasahan. Sa pagtindi ng pangyayari, lumabas ang isang nakatagong bahagi ng kwento, isang sumpa na ipinasa sa lahi ni Ethan mula pa sa kanyang ninuno, na isang aswang din noong unang panahon, ngunit nagtangkang magbago at magsimula ng bagong buhay sa lupa. Ang marka sa kanyang balat ay hindi tanda ng pagiging biktima, kundi isang babala, ang kanyang tunay na pagkatao ay unti-unting bumabalik at ang pagsisimula ng dilim ay nasa kanyang mga kamay. Nang marinig ito, nagalit si Ethan, hindi dahil sa katotohanan kundi dahil sa panlilinlang. Hindi ako ang sinasabi ninyong aswang. Ginagawa ko lang ang lahat para makatulong sa inyo, sigaw niya, habang ang kanyang mga mata ay puno ng luha at galit. Si Lola, sa gitna ng gulo, ay nahulog sa isang matinding pasakit ng puso. Ang pag-ibig na matagal niyang iningatan ay parang natutunaw sa ilalim ng bigat ng pagsubok na ito. Ngunit kahit ganito, hindi niya tinanggal ang kamay niya sa braso ni Ethan. Naniniwala ako sa iyo, mahina niyang bulong. Ang baryo ay nahati. Ang ilan ay naniniwala kay Mang Tomas na handang alisin si Ethan upang protektahan ang kanilang lugar. Ang iba naman ay sumusuporta kay Lola at Ethan na nagsisikap ipakita na may pag-asa pa rin kahit sa pinakamadilim na pagsubok. Sa gitna ng kaguluhan, ang aswang na dati nilang tinakot ay lumalapit ng mas malapitan, parang hinihintay ang tamang sandali para lusubin ang lahat. Ngayon, ang mga puso at isip ni na Lola at Ethan ay mas mahirap pagtagpuin kaysa dati.
Hindi lang ito laban para sa buhay, ito ay laban para sa pagkakakilanlan, pag-ibig at katotohanan. Ano ang tunay na kapalaran ni Ethan? Makakaya ba nilang dalawa labanan ang aninong nagbabanta hindi lang sa kanila, kundi sa buong baryo? At higit sa lahat, hanggang saan nila matatanggap ang madilim na bahagi ng isa't isa? Nang sumapit ang pinakahihintay na gabi, nagtipon ang buong baryo sa gitna ng plaza, kung saan ang liwanag ng mga parol ay nagpapailaw sa mga mukha ng mga nag-aabang. Si Lola at Ethan ang sentro ng lahat, mga mata ay nakatuon sa kanila, may halo ng pag-asa, takot at pangamba. Alam nilang ang laban ay hindi na pwedeng iwasan. Hindi lang para sa kanilang buhay, kundi para sa kaligtasan ng lahat. Si Ethan ay nakaangkla sa tabi ni Lola, hawak ang kanyang kamay ng mahigpit. Ang marka sa kanyang braso ay unti-unting kumikislap na parang naglalagablab na apoy, tanda ng paggising ng sumpang bumabalot sa kanya. Ngunit sa halip na magpadala sa takot, tumibay ang kanyang loob. Hindi ako ang sumpa, mahina ngunit matatag niyang wika. Ako ang magliligtas dito. Habang nagsisimula ang ritual na pinangungunahan ni Lola, napansin ng marami ang paglapit ng anino, ang aswang na matagal nilang kinatatakutan. Unti-unting bumukas ang madilim na ulap sa kalangitan at bumaba ang malamig na simoy. Ang panganib ay nanlalagablab sa paligid. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may nangyari, isang hindi inaasahang pagkilos mula kay Ethan. Sa halip na labanan ang anino gamit ang lakas, inihandog niya ang kanyang puso, ang kanyang pinakamalalim na pag-ibig kay Lola, bilang sandata. Sa kanyang paglakas ng loob, inilabas niya ang tunay na katangian ng tao, ang pagmamahal na kayang tumagos sa kahit anong dilim. Biglang kumunot ang noo ni Mang Tomas, na muntik nang sumalakay kay Ethan, ngunit napigilan siya ni Lola. Pakinggan ninyo siya, mariing sabi ni Lola, na mailuha sa mata. Ang tunay na lakas ay hindi sa pagsupil sa dilim, kundi sa pagtanggap sa liwanag sa puso. Ang aswang ay parang naguguluhan, at sa mga sandaling iyon, unti-unting naglaho ang anino sa paligid. Ang marka ni Ethan ay nagbago, mula sa apoy na naglalagablab, naging isang banayad na liwanag, tanda ng panibagong simula. Ngunit habang ang buong baryo ay nagdiwang, may isang malakas na hangin na dumaan, isang malamig na bulong sa tainga ni Lola. Hindi pa tapos ang laban, ang sabi nito, at si Ethan ay napatingin sa kanya ng may bigat ng pangamba. Sa kabila ng tagumpay, ang madilim na anino ay maaaring bumalik, mas matindi, mas mapanganib. Sa huling eksena, magkahawak kamay sina Lola at Ethan, nakatitig sa unahan, hindi lang bilang magkasintahan, kundi bilang mga tagapangalaga ng baryo at ng kanilang pagmamahalan. Ang kanilang paglalakbay ay patuloy, puno ng pag-asa at tapang sa kabila ng dilim na patuloy na nagbabantay. Pagkatapos ng matinding laban sa dilim, unti-unting nagbalik ang katahimikan sa baryo. Ang sumpa na matagal nang bumabalot kay Ethan ay tuluyang napawi, hindi dahil sa lakas o karahasan, kundi dahil sa pagmamahal at pagtanggap, isang paalaala na ang tunay na laban ay hindi laging labanan sa labas, kundi ang pagkilala at pagtanggap sa sarili. Si Ethan, bagamat tinanggap ang madilim na bahagi ng kanyang lahi, ay hindi naging alipin ito. Sa tulong ni Lola, na siyang kanyang naging gabay at lakas, nagpatuloy siya sa buhay na may panibagong pag-asa. Ang kanilang pagmamahalan ay naging simbolo ng pagtitiis, katapangan at pagtanggap na kahit sa pinakamadilim na mga pagsubok, may liwanag na pwedeng magtagumpay. Si Mang Tomas naman, na dating may matinding pagdududa, ay napagtanto na ang takot ay hindi laging tama. Natutunan niyang ang pag-unawa at bukas na puso ang tunay na lunas sa mga suliranin ng buhay. Nagbago ang kanyang pananaw at naging katuwang nila Lola sa pagprotekta sa baryo, gamit ang tradisyon ngunit may puso at pag-asa. Ang baryo ay muling bumangon, mas matatag at mas nagkakaisa kaysa dati. Natutunan ng lahat na hindi dapat husgahan ang iba batay sa kanilang nakaraan o panlabas na anyo. Ang sumpa ni Ethan ay naging paalaala na sa likod ng bawat tao ay may kwento, may mga laban na di natin nakikita pero kailangang respetuhin at intindihin. Sa huli, ang kwento ni na Lola at Ethan ay hindi lang tungkol sa laban kontra aswang, kundi tungkol sa tunay na kahulugan ng pag-ibig,
pagkakaisa, at pagtanggap sa mga taong may kahinaan at kakaibang pinagdadaanan. Ang moral ng kanilang kwento ay malinaw, sa kabila ng anumang dilim o pagsubok, ang pagmamahal ang pinakamalakas na sandata. Viewer engagement, salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Nagustuhan mo ba ang kwento ni Lola at Ethan? Ano ang mga kwento o tema ang gusto mong marinig sa susunod? E-comment mo lang sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong puno ng damdamin at hiwaga.